Alam nyo ba na triggered na po ang ibang bansa sa PBA na pumasok dahil sa mga changes na tinatawag nilang innovations na magaganap, at ang pinaka nakapagpa-trigger po sa kanila yung 4-point play, walang backboard violations at dalawang phase or groups na maglalaban-laban na kung saan dahil nga dito wala nang twice to beat ang magaganap para lahat may chance makatungtong sa next round. Nagpahiwatig po ang Japan, Korea at China na kung pwede kunin silang guest team every conference ng PBA para masubukan din nila ang innovation ito, at kapag nagustuhan nila, posible din nilang mapag-aralan para i-implement din sa kanilang liga. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga tiktokers ko dyan, pakibisita naman ng ating profile, click mo yung showcase, tiyak ako na may magugustuhan ka. Nalaman kong impormasyong ito na na-trigger daw ang ibang bansa sa Asia dahil sa mga innovations na ginawa ng PBA mula sa isang sports commentator at kay alias Korean Bake. Actually, nung inanunsyo na ng PBA na i-apply ng 4-point play agad-agad, ang daming bansa ang na-trigger sa kanila. And pati yung 3-point queen star player ng WNBA na si Sabrina humanga sa 4-point rule kasi nakaka-excite daw yun. Sana masubukan din daw niya. Ngayon ang mga karatig bansa natin nagpahiwatig na sana imbitahin din sila as guest team ng Japan, Korea at maging itong China. Kapag kasi nagustuhan nila yung ginawang changes ng PBA, pag-aaralan umano nila ito para din ma-implement sa kanilang liga. Dati naging bangayan din sa social media na sana gayahin ng PBA yung 2 imports gaya ng ibang bansa, pero ngayon sila naman nagka-interes sa atin. Hindi ko akalain to Ano nga ba ang mga changes na nakapag-trigger sa ibang bansa? Gaya nga ng sabi natin itong 4-point play. Hindi na ako magkokomento dito kasi kahit ano pa man yan, i-apply talaga yan sa 49th season natin. Sinadya daw ito para mas mapalawak at mas mapabilis ang pace ng game at masanay na tumira na malayo ang mga players natin. Ganun kasimple. Pangalawa, kukunin ang over the backboard violations. Nililimitahan nito ang official suspension ng 15 seconds at i-apply ang hash mark ng mga coaches. Kapag ganito ang nangyayari, usually automatic technical foul agad yan, diba? Pero ngayon kapag first violation pa, warning pa lang po yan. Pangatlo po, itong double face game. May team A, team B. Parang FIBA yan. Ang dalawang grupong yan na magkaka-teammates maglalaban-laban ng 2 beses. At ang playoffs magsisimula with the best of 5 crossover quarterfinals habang best of 7 naman ang semis at finals. Ito din yung pagkakataon na wala ng twice to beat, so lahat may chance na manalo at makapasok sa next round. Para patas, wala ng best of 3, tapos yung isa 1 win lang okay na. Kadalasan kasi ganun Kapag nanalo ang Terra Firma ng isang beses sa SMB Matic, pasok na yan. So sa lahat ng rules, ito yung pinaka nagustuhan ko talaga, yung wala ng twice to beat. Para sa akin mas gaganda at tataas ang level ng kompetisyon dahil lahat nakatuon sa 1 win. So ang pinaka crucial part po nito is yung quarterfinals kasi wala na nga twice to beat, kaya lahat pwedeng malaglag kapag natalo ka ng isang beses. Ganun siya kadelikado. Pero kapag nakapasok ka sa semis, mas okay kasi best of 7 yan Kaya dapat magaling dumiskate at mag-adjust ang bawat coaches kasi ang plano nila na gawing strategy game din ang laban. Kung sinong pinakamagaling mag-adjust, siyang mananalo. Dapat mabilisan ka rin sa paggawa nito dahil sa rules na yan, nung narinig ito ng ibang bansa, parang nagustuhan nila yung pressure na dala ng game. Good move din daw sana ang pagpasok dito para masubukan din ang kanilang limitasyon. Magandang bagay ito para alerto at kondisyon ng kanilang isip bago magsimula ang kanilang bagong season. Tingnan nga natin kung anong maging resulta ng mga changes na to. Nakakaganda bang epekto o nakakasama lang?